Alright, what is up mga bro? Welcome sa ating vlog. For this video ay pag-usapan lang natin ang issue ng Raider 150. Kasi sabi nila yung mga bagong Raider 150 carb ay may issue about sa camshaft. Yung camshaft, yung sa ibabaw ng cylinder head. Yung dumidiin sa valvula ng piston. And my experience sa aking Raider 150 carb since 2018 ay ito yung aking opinion at komento. Siguro 2 years ago, 1 year ago, may nagpakalat na issue about sa cams ng Raider na yung mga bagong modelo ng Raider 150 carb ay black cams na, which is China made daw or ewan ko, basta pag black cams daw ay mahina yung gawa, mahinang bakal yung ginamit, madali daw mapudpud, nagkakaroon daw ng gas-gas, at doon nagsisimula yung ingay ng makina. So ewan ko kung sa Raider 150 carb na 2018 model Star Edition itong gamit natin ay ewan ko kung black cams or white cams to, kasi yung mga old model daw like yung new breed, yung ano ba yun, yung Gen 1, Gen 2 ay mga naka white cams, which is matitibay daw at hindi agad nasisira. In my case, sa aking motor, wala naman akong napansing ingay dito sa aking makina, lalong lalo na sa may parts ng camshaft. Meron siyang ingay pero parang normal lang sa double overhead cam, tolerable ba, ayan. Kasi maraming gagawa ng gano'n na pinapapalitan nila ng white cams, bibili sila ng bago, genuine na white cams, yun yung pinapalit nila. Tapos minsan nga napapansin ko sa mga nagko-content, sa mga mekaniko, na ang ginagawa nila, hindi pa naman sira yung cams nila, pinapapalitan na nila ng white cams. In my opinion mga bro, kung ganun man yung mangyari sa motor ko, kung ito man yung nakakabit, kung black cams man nakakabit dito sa motor ko, hindi ko na papalitan to ng white cams. Wala namang problema, unless na lang siguro kung totoo yung sinasabi nilang mabilis masira, pero ito magpa 5 years ko na ginagamit, wala namang problema. Ewan ko kung nagawa-gawa lang ng issue yung mga mekaniko para magkaroon sila ng gagawin or talagang totoo. So anong masasabi nyo mga bro sa ating black cams na madaling masira? Siguro kung alaga ka lang naman sa change oil, nasa period of time ka mag PMS, wala namang problema yan. Pero yun na nga yun, PMS, it means periodic maintenance services sa mga automotive mechanic.
sa mga ano natin, technician. No-issue tayo dyan mga bro. Siguro kasi yung iba hindi nila malaman yung kung ilan yung ilalagay nilang langis sa kanilang makina. Marami pa rin hindi na kakaalam. So nasa manual mga bro, kung nabili yun yung motor nyo ng brand new, meron kayong manual, dun nyo tingnan, nandun lahat ng nalaglag yung chinilas. gulat ako dun na bigla na lang laglag. So nandun nakalagay kung ilan yung i-change oil nyo. Basta basahin nyo yun bago nyo gamitin. Kung meron kayong bagong motor na Raider carb, basahin nyo lahat yun. Nandun nandun lahat nakalagay kung paano yung pag-aayos, yung manual. So wala tayong problema dun mga bro. Napakasimple lang yan kung ayaw nyo sundin. Kasi minsan yung iba naglalagay ng 1 litro, yung iba naman 1.2, yung iba 1.3, yung iba 800. Sabi daw kasi kapag konti yung langis mo, magaan daw sa makina, parang hindi daw pigil, magaan daw yung ikot ng crankshaft. Pag 1.2 daw to 1.3 yung nilagay mo, parang hirap daw yung makina na, ewan ko, umikot. Pero yun naman yung nakalagay sa manual 1.2. Kung ayaw yung sundin yung nasa manual, mag-base kayo dun sa sight glass nitong Raider. Meron tong sight glass para sa langis na may level. Doon nyo tingnan. So nasa inyo na yan, motor nyo naman yan kayo naman yung gagamit, kayo naman magpapaayos yan, bahala kayo. Basta ako, kung ano yung gusto kong gawin sa motor ko, walang makakapigil doon. Bahala kayo kung mag-comment kayo ng kung ano-ano dyan. Mag-comment kayo para ma-educate yung mga baguhan, yung mga bagito. Ayos yung taillight nung Honda City, merong tubig sa loob, parang aquarium. Lapit lang naman yung biyahe natin. Pag 1 liter kasi yung nilagay mong langis, yun, maingay siya. Kahit ako, siguro kunti lang yung naitatapon ng oil jet papunta ng cylinder head. Si ano yun napapansin kong gumagawa ng content si Kulaog TV ba yun, sa Batangas, Tanawan, Batangas yun. Mekaniko siya, meron siyang shop, pagawa ng mga motor, kino-content niya yung mga gawa niya. So marami naman tayong matututunan doon. Pero yung iba kasi ewan ko kung totoo. Tapos dito sa may Malagasang, so dito talaga sa Malagasang, marami talaga nagpapagawa dyan. Specialist sila ng Raider carb, Raider FI. Gusto ko sana magpagawa doon, kaso wala na magagawin sa motor ko Siguro kapag na-reach niya na yung pinakagusto kong odo para i-refresh, siguro
choice natin doon, option natin ba na magpagawa. Saka dito kay ano, wala na kasi si Brother Tonyo. Ano siya, yan, pinanonood ko siya. Maganda yung ano niya, experience niya pagdating sa Raider Carb. Yan, doon ako nakakuha ng simple tips, and then yung mga basic knowledge about sa Raider. Magaling rin yun. Ano siya, mekaniko siya ng Suzuki Philippines. Nasa ibang branch na ata siya, sa Iloilo. So pinaka-idol talaga natin, kaya tayo nakapag content ay si Downshift VNC. Ayan, dati gusto pinanonood ko yun, at na-meet ko na rin yun one time. Hindi pa siya nagpapakita ng mukha niya. So yun, hanggang nag-vlog na rin ako. Naging vlogger na rin tayo. Yun nga lang, konti na yung subscribers natin, pero blessed pa rin tayo. Bicolano rin yun si ano pagkakaalam ko si Downshift, tama ba? Nakaraan na disgrasya siya pag uwi niya ng Bicol. Nanonood pa rin ako paminsan-minsan. So yun mga bro, right, dito na lamang, nandito na tayo. Isagad ko na to dito. Okay, so yan mga bro, dito ko lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo, like, share, and subscribe. Maraming salamat. God bless. Bye bye. Nalagdag pa yung susi ko.